Akala ko kung ano yung maingay sa loob ng nicho. Yun pala, may nagbebengbangan. Minsan talaga, hindi natin alam kung ano ang nasa isip ng iba at kung ano ang kaya at gusto nilang gawin, lalo na kung mapapasarap sila. Last year ito nangyari, naalala ko lang ngayon. Dahil malapit na naman ang November 1, bata pa lang ako nang pumanaw ang aking papa, kaya taon-taon tuwing araw ng mga patay, palagi kaming nabisita sa puntod ng aking papa. Sana ngayon ako ay 27 years old na, at dalaga pa rin, 3 kaming magkakapatid at ngayon, mama ko na lang ang bumubuhay sa amin. Naalala ko noong bata pa ako, super spoiled ako. Sa papa ko, may kayadi kami sa buhay. Dahil si papa ay isang OFW, pero sa kasawiang palad ay pumanaw na siya sa ibang bansa. Masarap lang daw ang tulog ni papa noon, pero hindi na nagising. Kaya nang malaman ng mama ko, halos hindi niya matanggap. Kasi lahat kami ay kay papa umaasa. Hindi lang yun, mahal na mahal ni mama ang papa ko. 12 years old na ako at the time, kaya naiintindihan ko na ang lahat. Kaya nagsumikap ako para makatulong sa mama ko. Simula nang pumanaw ang papa ko, tuwing November 2, mas madalas kaming bumisita sa puntod niya. Dahil birthday niya ito, at lagi kami dito nagsiselebrasyon kasama ang mama ko at mga kapatid ko, wala talagang palyayan, taon-taon talaga. Bago pala mag-November 1, ay nagpupunta muna ako sa cemetery para ipinis ang lugar ni papa. Sa tabi ni papa ay may bukas na nicho, bagong gawa ulit siya, kaya alam ko na may bagong ipapasok doon. Kaya nang sumapit ang November 1, ako at ang boyfriend ko muna ang nagpunta para maglagay ng bulaklak, magsidi na rin ng kandila. Napansin ko yung butas ay ganun pa rin, wala pang laman. Kinabukasan, lahat kami ay nagpunta na. Mga 6 PM na kami nagpunta. Mag-overnight kasi kami. May space kasi sa lugar ng papa ko. At dito ay naglalagay kami ng tent. May dala din kaming gitara, may music din. Hindi ko na napansin yung butas sa tabi ni papa kasi may pinakabahay kasi siya na bakal. Kaya hindi mo masisilip yung nasa loob. Kung di ka papasok sa pinakabakal na gate niya, marami pa naman mga tao. Maliban sa lugar namin, natahimik na. Kasi halos matatanda na ang mga nakapwesto dito. Kaya siguro hindi na sila nagtatagal bumisita dahil malamig ang hangin. Lahat kami ay nasa loob ng tent. Kasya ang 10 na katao sa aming tent. Dahil pagod na at mga nakakain na at wala na rin magkwento, ay lumabas kami ng BF ko sa tent at umupo kami. Sa may tapat lang ng nicho ni papa, mga 10 PM na yon ng gabi, maya-maya ay nakarinig ako ng ingay. Alam niyo yung ingay ng babae pag nasasarapan? Ganon, mula sa mahina hanggang sa lumalakas ang ingay niya. Na-curious kami ni BF kung saan nang gagaling ang ingay na yon, kasi nga sementeryo ito. Kaya sabi ko sa BF ko, alam mo ba ang iniisip ko? Sagot niya, oo. Kaya lumapit kami kung saan nagmumula ang ingay na yon. Doon nang gagaling sa bukas na nicho at may liwanag sa loob na parang flashlight. Grabe ang ingay talaga, nagkasya silang dalawa doon. Maya-maya pa, hindi sila nakontento. Lumabas sila sa loob nun, at malapit na raw yung lalaki, nahihirapan daw siya. Ala kahit na nakita kami ng lalaki, ay pinatakikod niya yung babae, tapos binebingbang niya. At minadali na niya, nang makatapos sila, napatingin pa sa amin ni BF, sabi pa niya, ang sarap pare. Baka gusto mong try ang GF ko, natakot kami. Kasi parang hindi normal ang ganong salita. At yung ginawa nila, hindi man lang sila nahiya sa amin. Kaya sinabi ko yon kay mama, at nag-aya na akong umuwi. Dahil hindi namin alam kung ano ang mga nasa isip nun, at hindi namin alam, baka may kasama pang iba yon. Kaya inayos na namin ang lahat, nang kami ay papauwi. Sinabihan pa ako ng lalaki na, sa muli natin pagkikita Diyos ko. Nanayo talaga ang balahibo ko. Pinipigilan ko lang ang BF ko dahil nababastusan nga sa lalaking iyon. Kaya hindi ko makalimutan iyon. Kitang-kita talaga namin ang ginawa nila dahil may liwanag galing sa buwan. Next month, November na naman. Kaya bibisita na naman kami kay Papa. Sana wala na akong masaksihan na kakaibang pangyayari